Ay, Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. At kahapon po, tayo po ay nasa Korte Suprema kasama ng ating mga Duterte Youth Party List leaders at kasama po ni na Attorney Topacio. And bakit po tayo nandun? Tayo po ay nagpapahayag ng suporta sa Korte Suprema. At alam nyo, bilang mga Pilipino, dapat naman po talaga sinusuportahan ng lahat ang Korte Suprema. Yun na yung pinakamataas, kataas-taas ang hukuman nga po ng Pilipinas di ba? Kasi nagdesisyon sila na sinasabi nila unconstitutional, labag sa saligang batas ang ginagawang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang bumoto po ay unanimous, lahat sila bumoto. Kahit po appointee ni Bongbong Marcos sa Supreme Court, kahit appointee ni Aquino, kahit appointee ni Duterte, lahat po sila magkakasama po, unanimous po ang boto na unconstitutional po ang ginagawang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte. Yung po ba ay mapolitika? Hindi. Yung appointee po ni Bongbong Marcos, 2 months ago lang po niya inappoint. Pero bumoto kasama ng lahat na sinasabi unconstitutional yung ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Therefore, ito po ay tama lang po at naaayon lamang sa batas, hindi po mapolitika yan. Nagkasama-sama po sila, iisa ang sinasabi nila, unconstitutional po yan. Tapos merong mga tao biglang magpapahayag, hindi yan, mali ang Korte Suprema. Tapos merong mga abogado, katulad ni Kabataan Party List Congresswoman na Attorney Reneco. Diba? Isipin mo, ikaw ay abogada. Diba? Doon pa siya nanumpa sa Supreme Court. Ngayon, nung nanalo siyang kongresista, last month lang, nanumpa siya doon bilang kongresista. Tapos, babanatan niya yung Korte Suprema. Diba? Mali yun Karamihan nga ng mga Pilipino, hindi naman po abogado, pero alam ninyo na kapag nagsalita ang Korte Suprema, yun na po yun. Diba? Dapat sundin yun. Paano pa yung mga abogado na ayaw sumunod? Ang tawag nga po sa mga abogado, officer of the court. Dahil kahit sinong ipinagtatanggol niyong kliyente, kayo po ay opisyal pa rin na nasa ilalim ng Korte Suprema. You are an officer of the court. Of the Supreme Court, of course, kasi yun ang pinakamataas na court. Tapos babanatan mo yung Korte Suprema, officer of the court ka. Ikaw nga dapat ang tagapaliwanag sa taong bayan kung bakit ganun ang desisyon. At yung desisyon po hindi hati, hindi parang 6, 7, mga ganyan-ganyan, 3, 11, hindi ganyan ang desisyon. Unanimous, lahat sila sinasabi unconstitutional yung ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, bago bumanat sila, eto tandaan nyo bago sila bumanat sa Korte Suprema, isipin nyo yung pinagdaanan ng mga maestrado ng Korte Suprema. Nung sila 20s hanggang edad 30s, nag-aral sila ng batas. Ang hirap mag-aral ng batas. Diba? Pinapahirapan ka sa klase mo para sa uluin lahat ng kailangan sa uluing batas, kung paano i-interpret. Natapos nila yung kanilang pag-aaral ng batas, pumasa sila sa bar. At nanumpa sila sa Supreme Court nung sila ay bata pa, dahil naging abogado sila. Nung 30s hanggang 40s na edad nila, marami sa kanila naging prosecutor, nag-handle ng mga kaso sa iba't ibang syudad at bayan. Nung mga 40s to 50s sila, marami dyan naging judge or naging justice na ng Court of Appeals. After nun, ngayon po, 50s to 60s sila, na-appoint naman silang justice ng Supreme Court. Diba? Buong buhay nila, sila ay dalubhasa sa batas. Nag-aral, nagtrabaho, para ipatupad ang batas. Tapos ngayon, nakakita kayo ng isang desisyon ng Korte Suprema kung saan sila, kahit sino pang nag-appoint sa kanila, Presidente Aquino, Presidente Duterte, Presidente Marcos, lahat sila nagkaisa na itong issue na ito tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay labag sa batas. Tapos may magsasalita lang, hindi abogado. Hindi yan, mali yan.
Ano kayo, bobo? Bobo talaga kayo. Para sabihan nyo yung mga dalubhasa na maestrado na inalay ang kanilang buhay sa pag-aaral ng batas na mali sila. Mas bobo yung abogado na nagsasabing mali ang Korte Suprema. Dahil abogado kayo, officer kayo of the court, Supreme Court, kayo ang tagapaliwanag sa taong bayan kung bakit ganun ang desisyon ng Supreme Court, babanatan niya yung Korte Suprema, di ba? Kaya po kahapon, kinasuhan po ni na Atty. Topacio, yan si Congresswoman yata ang tawag niya sa sarili niya, Congresswoman Sendanya ng Akbayan, at si Professor Richard Heydarian, at kinasuhan nila si attorney Larry Gadon. Ba't hindi na attorney? Kakasuhan sana ng disbarment, kaya lang na-disbar na pala, tinanggal na pala ng Korte Suprema pagka-abogado, dahil binanatan nila ang Korte Suprema. So kinasuhan silang indirect contempt. Kumbaga, kinokontempt mo yung Korte Suprema. Pinapalabas mo na kalokohan yung desisyon ng pinakamataas na hukuman ng bansa. Di ba? Ito si Kabataan Party List, Congresswoman Rene Co, abogada, nanumpa pa sa Korte Suprema nung naging congresswoman siya last month. Babanatan niya yung Korte Suprema? Hindi lang indirect contempt ang pwedeng ikaso dyan, pwedeng kasuhan ng disbarment yan. Isipin mo, ikaw dapat ang nagpapahayag ng integridad at kredibilidad ng judiciary at ng Supreme Court, at doon ka naman nanumpa bilang abogada, doon ka pa nanumpa bilang congresswoman last month. Tapos i-shake mo yung credibility ng korte, na babanatan mo yung korte. Aba, paano ka naging officer of the court? Baka tanggalin ka as an officer of the court for attacking the court that you are supposed to defend and uphold, di ba? Alam nyo, pag hindi mo sinunod ang Korte Suprema, pag hindi kinatigan ng Korte Suprema, sila na ang final arbiter ng rule of law sa bansa. Sila ang nagtataguyod ng batas sa bansa. Ano pang hustisya hinahanap natin dito sa bansang to? Di ba? Yung executive department, yung mga na-appoint na ASEC, USEC, secretary, presidente, marami dyan hindi abogado. Di ba? Kahit ikaw ang taga-execute ng batas, kaya nga maraming merong grave abuse of discretion dyan, tsaka labag sa batas, marami dyan hindi abogado. Meron nga dyan mga hindi graduate eh. Presidente nga, Bongbong Marcos, hindi naman graduate eh. Diba? Ng degree niya na bachelor. So, may mga presidente rin dati, hindi graduate ng college. Meron rin senador at congressman na ganon. So, hindi, hindi mo masasabing kaya nilang i-interpret ng ganon yung batas. Kahit yung mga mismong gumagawa ng batas, diba? Sa Kongreso at Senado, hindi rin sila ganun kadalubhasa sa batas, diba? Ito, abogada ka na, binabanatan mo pa yung Korte Suprema, di ba? Ikaw na yung pinaka talaga dyan. Medyo iba yung kalagayan ng pag-iisip. Pwede, yung mga ibang Pilipino na hindi nagtapos ng abogasya, baka minsan magkamali pa sila sa pagbanat sa Korte Suprema, hindi nila kasi alam. Pero ikaw, alam mo, pero binabanatan mo pa rin. Ay, ikaw dapat ang kasuhan, di ba? So tayo po sa Duterte Youth Party List, bilang tayo po sa Duterte Youth Party List ay ibinoto ng lampas 2.3 million na Pilipino, pinakamalaking boto po ng ating mga bayaning OFWs sa lahat ng bansa sa buong mundo. Duterte Youth Party List po ang ibinoto. Ganun rin po ang ating mga bayaning pulis at sundalo, mga tropa ng gobyerno. Ang number 1 po nilang binoto ay ang Duterte Youth Party List po ninyo. Bakit nyo ibinoboto ang Duterte Youth Party List? Upang maging kinatawan at boses ninyo sa gobyerno. Kaya po kahapon kasama po ang Duterte Youth Party List bilang boses ninyo at kinatawan ninyo sa gobyerno upang ipahayag ang inyong pagdepensa at pagsuporta sa Korte Suprema ng bansa. Dahil wala na pong masusunod na batas kapag hindi pa natin sinunod ang kataas-taasang hukuman ng bansa na nagtataguyod ng mga batas ng bansa.
So muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa ganyang napaka-independent, napakagaling na mga desisyon ng Korte Suprema. Kasi alam nyo, di ba, nabalitaan nga po natin sa iba't ibang kongresista na nung panahon ng impeachment, nagkakabigayan ng pondo, ibig sabihin nagkakabilihan ng pondo para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung 200 plus yan, nanindigan na sila laban kay Sara Duterte. Pero ang Korte Suprema, kahit lalabing 5, kahit na yung mga kongresista ang nagbibigay ng budget sa Korte Suprema, sila po ay nanindigan na mali ang ginawa ng 240 na kongresista dahil unconstitutional po yung ginawa nila. So sa ganyang Korte Suprema po tayo nagpapasalamat, napakatapang, napaka-independent. At dahil po sa ganyan, tayo po sa Duterte Youth Party List ay may pag-asa na makakuha ng patas na desisyon mula sa ating Korte Suprema, dahil po kinasuhan rin po natin ang COMELEC sa Korte Suprema. Sinasabi natin, grave abuse of discretion kayo. Tayo ay binoto ng 2.3 million na Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Kaya po sa ganyan pong independence ng Korte Suprema, tayo po ay nananalig at sumusuporta. Muli po, Chairman Ronald Cardema po ng inyong Duterte Youth Party List.